Nanlaki ang mga mata ng kasambahay nang makita nila ang kanilang amo na si Vivian habang mabilis itong naglalakad pabalik sa mansyon. Dala ang maleta nito. Ma'am, akala ko po ba may flight po kayo papuntang US ngayon? Kinakabahang tanong ng isang katulong na nakasalubong ni Vivian. Mariing tinitigan ni Vivian ang katulong at bakat sa mukha nito ang kaba. Bukod sa kaharap niyang katulong, may iba ring mga katulong sa harap ng mansyon na para bang gusto siyang pigilang pumasok. Nasaan si Lander? Paghahanap ni Vivian sa kanyang fiancé, ngunit ang pagbanggit niya sa pangalang ito ay mas lalo lamang nagpatulala at nagpaputla sa mga mukha ng kanilang mga katulong. Wala nang nagawa ang lahat ng walang tigil na lumakad si Vivian papasok sa kanilang mansyon. Para bang kusa siyang dinala ng kanyang mga paa patungo sa kwarto nila ng kanyang mabait na fiancé. Ma'am Vivian! Biglang pigil ng katulong na si Berta kay Vivian. Napahinto naman ang dalaga sa paglalakad. Isang malungkot na ngiti ang iginawad ni Vivian sa kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Ikaw ang nag-text sa akin, di ba Berta? Marahang tanong ni Vivian. Huwag ka mag-alala. Hindi malalaman ni Lander na ikaw ang nagsabi sa akin ng kalokohang ginagawa niya. Dagdag pa ni Vivian. Napayo ko lamang si Berta habang nakikinig. Kapag binuksan niyo po ang pinto na yan, hindi niyo na po maibabalik sa dati ang lahat. Malungkot na sabi pa ni Berta. Agad na namuo ang mga luha ni Vivian sa mata dahil sa sinabi ni Berta. Tama si Berta. Sa oras na mabuksan niya ang pinto, ang kasalang pinapangarap niya, ang pagmamahal niya sa kanyang fiancé, ang tiwala niya rito, at ang 5 taon nilang pagsasama, lahat ito, guguho. Dahan-dahang binuksan ni Vivian ang pinto, gamit ang kanyang spare key, nang hindi gumagawa ng kung anumang ingay. Sa maliit na awang ng pinto, ay para bang nakita ni Vivian ang aktwal na pagguho ng kanyang mundo. Sa ibabaw ng malambot na kamang tinutulugan nilang magkatabi tuwing gabi, ay nadatnan niya ang kababuyan ng kanyang fiancé at ang sekretarya nito. Sa puntong yun, walang luhang tumulo sa mga mata ni Vivian. Sa halip, napuno siya ng galit at puot. Ma'am, saan po kayo pupunta? Taka at nag-aalalang tanong ni Berta nang magsimulang mag-marcha paalis si Vivian. Tutuloy ako papuntang US. Sabihan mo ang lahat ng mga katulong na huwag sasabihin na bumalik ako. Pakibura na rin ang CCTV footage kung saan huli na sila sa akto. Walang emosyong saad ni Vivian bago tuluyang umalis. Durog na durog si Vivian habang bumibiyahe papuntang US. Pakiramdam niya, hindi niya na kaya pang harapin si Lander at sa tuwing makikita niya ito ay maaalala niya ang kababuyang nasaksihan niya hindi lamang sa personal, kundi pati na rin sa CCTV in detailed. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas narating na rin ni Vivian ang kanyang destinasyon. Nakatayo siya sa labas ng isang engrandeng gate. Napalunok na lamang si Vivian. Pakiramdam niya ay isa siyang sisiw na gustong pasukin ng lungga ng isang mabangis na leon. Maya-maya pa biglang iniluwa ng gate ang isang matipunong binata na parabang hindi pa masayang makita si Vivian dahil sa walang emosyon nitong muka. Brandon. Kabadong wika ni Vivian bago muling napalunok ng sarili niyang laway. Tinitigan ni Brandon ang fiancé ng kanyang kapatid at ibang-iba na sa dati nitong imahe. Para bang galing ito sa kung saang kagubatan dahil sa gulo ng itsura nito. Anong ginagawa mo dito sa US? Seryosong tanong ni Brandon. Sagot naman ni Vivian, pakasalan mo ko. Walang alinlangan na sambit ni Vivian bago napapikit. Ano? Nasisiraan ka na ba? Inis na sagot ni Brandon. Wala akong oras para makipaglokohan sa iyo, Vivian. Pumunta ka ng kondo mo at magpahinga. Walang emosyong dagdag ni Brandon at isasara na sana niya
ang gate ngunit natigil siya dahil kay Vivian. Si Lander. He cheated on me. Bahagyang kumunot ang noon ni Brandon habang nakalingon sa dalagang umiiyak na ngayon. Kilala niya si Vivian at alam niya kung gaano ito kabaliw kay Lander. Alam niyang hindi ito gagawa ng kung ano-anong kwento tungkol sa kanya na nasa Pilipinas. Habang wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho at magsikap na maging perpekto para sa kanya, nakita ko siya nakikipaglampungan lang pala sa sekretarya niya. Nakakadiri. Nandidiri ako sa sarili ko dahil niyayakap ko tuwing matulog ang ganong kababoy ng lalaki. Ang kapatid mo, Brandon. Dagdag ni Vivian. Tuluyan niya nang nabitawan ng hawak niyang maleta sa pag-iyak. At gusto mo akong gamitin para gumanti. Alam mo namang hindi kami okay, di ba? Mariing tanong ng kapatid ng fiancé niyang si Brandon. Gusto mo bang guluhin ang buong pamilya namin? Mabilis na humakbang si Brandon palapit kay Vivian. Dahilan upang halos hindi makahinga si Vivian dahil sa lapit ni Brandon. Nahihibang ka na ba? Muling tanong ni Brandon. Inangat ni Vivian ang kanyang tingin upang makita ang mukha ni Brandon. Oo, nahihibang na ako, Brandon. At gusto kong gumanti sa kapatid mo. Gusto kong iparamdam sa kanyang betrayal na naramdaman ko. Habang mariin na natitigan, ang dalawa hindi maiwasan ni Vivian na mapalunok ng sarili niyang laway. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan sa presensya ng isang Brandon Sandoval? Matalino, may sariling yaman, international businesses at isang kilalang architect na gumraduate sa isang kilalang international school ng may Latin honors. Ito ang dahilan kung bakit si Brandon ang pinakamalakas na armas na magagamit ni Vivian laban kay Lander. Dahil noon pa man, alam ni Vivian na ang kanyang fiancé na si Lander ay may malaking insecurity sa successful nitong kapatid. Kaya naman mas pinili ni Brandon ang lumayo sa kanila at magkaroon ng sariling buhay sa US. Follow me. Tipid na sagot ni Brandon, saka walang ano-anong pumasok sa gate ng kanyang mansyon. Agad namang sumunod si Vivian sa kanya. Pagkatapos ng araw na yun, ay wala nang balita na narinig kay Vivian at umabot ang katahimikang yun ng 2 linggo. Ang huling text message na natanggap ni Lander kay Vivian ay ang pagsasabi nito na maghiwalay na sila. Labis pa nga ang saya ni Lander nung mga panahong yun. Maging ang sekretarya niya na si Stacy, tuwang-tuwa dahil hindi na nila kailangan pang magtago at makakawala na rin si Lander sa boring daw na relasyon nila ni Vivian. Ang hindi niya alam, isa palang malaking bomba ang hinahanda ni Vivian para sa kanya. This is Vivian, my fiancé. Nanlaki ang mga mata ng magulang ni na Brandon at Lander dahil sa sinabi ni Brandon. Ang ilang pinsan nila nabitawan pa ang kutsara at tinidor dahil sa gulat. Teka, anak, anong sabi mo? Mariin ngunit kabadong tanong ng ina nila Brandon at Lander na si Felice. Nagkaroon ng isang malaking salo-salo dahil sa pag-anunsyo ni Brandon ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Ngunit mukhang si Brandon at Vivian ang may grading pasabog sa kanilang pamilya. Nonsense! Nahihibang ka na ba, Vivian? Singhal ni Lander na napatayo pa din. Dahil sa inis, agad na kumapit si Vivian sa braso ni Brandon na para bang natatakot. Mariin namang napatingin si Brandon sa kanyang kapatid. Alam niyang parte lamang ng pagpapanggap nila ang ginawang pagtatago ni Vivian sa kanyang likod, pero para bang may inis siyang naramdaman nang harap-harapan niya nang makitang sinisigawan ng Lander na yon ang dalaga. Hindi perpekto ang kanilang pamilya, ngunit hindi sila pinalaking bastos para gumano ng babae.
Wala naman po siguro akong sinisirang relasyon, hindi ba? Hiwalay na sina Kuya at Vivian. At si Kuya, may ibang kinakasama. Sarkastikong napatingin si Brandon sa babaeng katabi ni Lander na nakasuot ng mamahaling damit at plakado pa sa makeup. Ito ay walang iba kundi ang dating sekretarya ni Lander na si Stacy. Pero kahit na Brandon, ex-fiancé kong babaeng yan. Inis na sagot ni Lander. Dahil sa kaguluhan, napahimas na lamang ng ulo ang kanilang ama na si Matias. Magsitigil kayo. Brandon, Vivian, maupo muna kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe, Lander, that's enough. Tama si Brandon. Walang dahilan para magalit ka dahil hiwalay na kayo at pinagpalit mo si Vivian, hindi ba? Seryosong sabi ni Matias dahilan upang matahimik si Lander. Agad namang sinunod ni Vivian at Brandon ang utos ni Matias. Matapos makasama ni Brandon ng ilang linggo, napagtanto ni Vivian na malaki ang pagkakapareho ni Brandon sa kanilang ama pagdating sa ugali. Nagpatuloy sila sa pagkain ngunit nanatili ang tensyon sa hapagkainan. Para bang hirap ang mga kasama nila na lumunok ng pagkain dahil sa kaba. So, kailan ang kasal nyo? Tanong ni Matias dahilan upang muling mainis. Si Lander. Papa naman, ito-tolerate mo na naman si Brandon? Siguradong iniinis lang ako niyan. Kaya nakipagkasundo siya kay Vivian. Mariing saad pa ni Lander. Mabigat na bumuntong hininga si Matias sa kanilingon si Lander. Kung naiinis ka, sana hindi mo pinakawalan si Vivian noon at ipinalit sa babaeng. Masungit na nilingon ni Matias ang babaeng katabi ni Lander saka bumuntong hininga. Never mind. Umiiling na sabi ng Don saka muling nag-focus sa pagkain. After 3 months po ang kasal namin, gusto namin gumawa ng special na wedding kaya medyo matagal pa po ang paghahanda. Magalang na sagot ni Vivian. Ngumiti na nga lamang si Matias na parang kani-kanina lang, parang dragon na bubugana ng apoy sa isa niyang anak. Ganun ba? Then, kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiya na lumapit sa akin. Malambing na sabi ni Don Matias kay Vivian habang nakangiti. Napailing na lamang si Doña Feliz dahil sa inaasal ng kanyang asawa. Alam niyang paborito nito si Vivian. Dahil sa paghihiwalay nila ni Lander, mas lalong naging mapait ang tingin ni Matias sa kanyang panganay. Mas lumala pa nga ito nang ipakilala ni Lander ang bago nitong kasintahan na dati nitong sekretary. Bukod pa dito si Brandon din ang paboritong anak ni Matias. Kaya naman alam ni Feliz na nag-uumapaw sa saya ang kanyang asawa ngayong nasa harapan niya ang 2 taong paborito niya. Pagkatapos ng kainan, nagkanya-kanya nang pumasok sa kwarto ang mga tao. Ang iba nilang mga pinsan sinundo na ang kani-kanilang mga driver. Tulad ng inaasahan, ay sa iisang kwarto matutulog sina Vivian at Brandon. Halos hindi makahinga si Vivian habang nakaupo sa dulo ng kama at naririnig ang pagtulo ng tubig sa shower room. Mula sa kanyang kinaupuan, nakikita niya ang malabong refleksyon ni Brandon sa shower. Pilit niyang iniiwas ang tingin niya, ngunit para bang may magnet na humihila rito pabalik sa pinto ng shower. At nakihinata ako sa puso. Mukhang kailangan kong tawagin si Berta at humingi ng medical advice. Kabadong saad ni Vivian. Saka dinaya lang numero ni Berta. Ngunit bago pa niya matawagan si Berta, wala man lang kamalay-malay si Vivian. Nabinuksan na pala ni Brandon ang pinto ng shower at nakatingin ang binata sa kanya. Hindi ka ba magsha-shower? Ay, anak ng kabayo! Nabitawan ni Vivian ang hawak niyang cellphone dahil sa gulat ngunit halos matunaw si Vivian nang tumama ang mga mata niya kay Brandon. Tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa pang-ibaba nitong katawan at marami pang butel ng tubig ang naiwan sa pangibabaw nitong katawan. Sa sobrang aligaga
ay muntika na ngang sumemplang si Vivian sa sahig dahil dito ay mas lalong nagtaka ang inosenteng si Brandon. Vivian, may sakit ka ba? Takang tanong ni Brandon dahil sa pamumula ng mukha ni Vivian. Lalapit pa nga sana siya upang hawakan ang noo ni Vivian ngunit agad na gumulong si Vivian papunta sa kabilang dulo ng kama. Nagulat pa nga si Brandon dahil hindi niya alam na pwede palang pang-Olympics si Vivian. Okay lang ako. Sige, magsha-shower na ako. Nagmamadaling wika ni Vivian saka dire-diretsyong tumalikod papasok sa shower. Habang nasa loob ng shower ay napapikit na lamang si Vivian habang pinagagalitan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit nagkaganon siya kanina at kung ano-ano ang kahibangan na pumasok sa isip niya matapos makita si Brandon. Hindi naman kasi siya ganon kay Lander noon. Sa 2 linggo na nagsama sila sa isang bubong sa US dahil wala namang sariling bahay si Vivian doon, napansin ni Vivian na sa paglipas ng bawat araw, unti-unting nagiging weird ang pakiramdam niya sa tuwing malapit si Brandon. Nang makalabas siya, nadatnan niyang abala si Brandon sa pagguhit ng structure ng isang building at ni hindi man lamang nito napansin ang paglabas ni Vivian sa banyo. Napailing na lamang si Vivian at tahimik na natawa. Matalinong lalaki si Brandon. May magandang imahe at successful ang mga business, isa pa napakagwapo nito. Noong una natakot si Vivian na baka mahulog ang loob niya kay Brandon ngunit buti na lamang at mukhang malabo yung mangyari dahil sigurado siyang hindi magkaka-interes si Brandon sa kanya. Tanging trabaho at negosyo lang kasi ang inaatupag nito. Mauna na ako matulog Wika ni Vivian sa kanahiga sa kama. Sandali muna niyang pinagmasdan ang binata. Dahil dito napatingin na rin si Brandon sa kanya. May problema ba? Tanong ni Brandon. Wala naman. Pero curious ako, Brandon. Bakit nagtatrabaho ka pa bilang architect kahit may mga negosyo ka na? Hindi ka ba napapagod? Napatingin naman si Brandon sa kanyang ginagawa. Nag-aalinlangan kung sasagutin niya ba ang tanong ni Vivian o hindi. Actually, ito na ang huli at pinakamalaking project ko. Sagot ni Brandon. Dahil sa sinagot ng binata ay agad na napabangon si Vivian upang tignan ang dinodrawing ni Brandon at kahit na hindi siya isang architect ay napaawang ang bibig niya sa sobrang pagkamangha. Oh my God, parang dream castle ko yan Manghang sabi pa ni Vivian. Really? Tanong ni Brandon habang hindi na maiwasang mapangiti. Buti naman nagustuhan mo. Medyo nag-aalala talaga ako Kung ito na ba ang ipapasa ko, madami akong ibang drafts pero hindi ako makapag-decide. Nagulat si Vivian nang makita ang munting ngiti ni Brandon. Hindi naman kasi ito palang ngiti. San ba itatayo yan? Museum ba? Curious ang tanong ni Vivian. Isa itong theater, isang malaking project na itatayo sa Paris. Nung maliit pa kami, lagi kaming dinadala ng mga magulang namin para dumayo sa iba't ibang lugar at manood ng mga play and classical drama. Kaya pangarap ko rin na magtayo ng isang theater na makikilala sa buong mundo. Napangiti na lamang si Vivian habang nakikinig. Ang galing mo naman, Brandon. Wala sa sarili niyang sabi. Napalingon si Brandon kay Vivian dahil sa sinabi nito. Bigla namang natauhan si Vivian saka nagmamadaling humika sa kanilang kama. Bigla namang natawa si Vivian upang itago ang hiya niya. Sorry, ang ganda kasi Nahihiyang sabi ng dalaga. Sabi mo, kamukha ito ng dream castle mo. Yan pa rin ba ang gusto mo ngayon? Nahihiyang napalingon si Vivian kay Brandon dahil sa tanong nito. Hindi na Nung bata pa ako, oo. Ngayon hindi na. Depensa ni Vivian sa kanyang sarili. Ang dream house ko ngayon, hindi naman kailangan malaki. Gusto ko yung sapat lang para sa akin sa magiging anak ko at asawa. May man-made running water, may garden, at kulay blue na bubong. Gusto ko rin yung isang farm sa harap ng bahay ko.
at terrace kung saan makikita ko ang magandang view habang umiinom ng kape. Sad nito. Napako ang tingin ni Brandon kay Vivian. Dahil sa mga sinabi nito, agad namang na-realize ni Vivian na masyado na pala siyang maraming sinasabi. Baka nakaka-istorbo ko sa'yo, Brandon. Sige, matutulog na ako. Agad na saad ni Vivian sa tumalikod at binalat ang sarili sa kumot. Isang iling lang naman ang ginawa ni Brandon at hindi mapigilang mapangiti habang pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Kinabukasan na unang magising si Vivian at nagulat siya nang madatnan si Brandon na nakatulog sa mesa nito. Tinignan ni Vivian ang oras at nang makitang mag-aalas 6 na ay hindi niya maiwasan na mag-alala para sa likod ng binata na siguradong nangangalay na. Maingat siyang naglakad palapit kay Brandon upang silipin ang mga papel na nakakalat sa paligid nito at nang nakita niya ang natapos na plates ay napangiti na lamang si Vivian at hindi maiwasang mamangha. Hindi niya inaasahang may ikaganda pa pala ang nakita niya kagabi. Ang galing! Muli niyang sabi habang natatawa at hindi makapaniwala. Napalingon naman siya kay Brandon na natutulog pa rin. Ang galing mo, wika ni Vivian. Naghilamos si Vivian at nagsipilyo nang hindi ginigising si Brandon. Pagkatapos magayos, bumaba siya at tumiretso sa garden ng mansyon kung saan naroon ang ibang mga katulong na agad siyang binati. Bigla niya tuloy na miss si Berta. Ang katulong niya sa mansyon nila, ni Lander noon na balita niya ay binenta na ni Lander. At speaking of the devil, bakit hindi mo kasama si Brandon? Saad ni Lander. Agad na napalingon si Vivian matapos marinig ang boses ni Lander sa kanyang likuran. Natutulog pa siya. Tanging mataray na sagot ni Vivian sa kamuling itinuon ng tingin sa mga bulaklak. Isang sarkastikong tawang isinagot ng ex-fiancé nito na manloloko na si Lander. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa'yo, Vivian. But one thing is for sure. Hindi kayo totoong nagmamahalan ni Brandon. Kilala ko ang kapatid ko, Vivian. Alam kong walang panahon yan para kumilala ng babae dahil masyadong bida-bida yun. Inis na inis naman si Vivian matapos marinig ang sinabi ni Lander. Tama ka. Palaging busy si Brandon pero for your information, hindi niya ako inakit o ano. Aksidente kaming nagkita sa US and I figure out na mas type ko pala siya kaysa sa'yo. Sagot ni Vivian ng may halong pang-aasar. Gusto mo talaga maging childish, Vivian? So inaamin mo na nag-cheat ka sa akin nung nasa US ka? Marahas na dinuro ni Lander ang dibdib ni Vivian. Dahilan upang mapaatras ang dalaga, paulit-ulit itong ginawa ni Lander habang patuloy rin ito sa pagsasalita ng kung ano-ano. Lander, tumigil ka na. Banta ni Vivian nang makitang palapit na siya sa malaking garden pond dahil sa nakakatulak ni Lander sa kanya. Bakit? Tama naman ang mga sinasabi ko, di ba? Natatakot kang marinig ang katotohanan, Vivian. Isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Lander dahilan para mapasigaw na lamang si Vivian sa takot ngunit agad na may humawak at umalalay sa likuran niya. Dahilan para hindi siya tuluyang matumba. Si Brandon. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Seryosong saad nito habang mahigpit na hawak ang kamay ni Lander. Napalunok ng laway si Vivian habang nakasuporta pa rin ang isang braso ni Brandon sa kanyang likod. Kung natuluyan siyang mahulog, baka nabagok na ang ulo niya sa mga malaking bato na nasa pond. Dahil dito mas lalong nag-init sa galit si Vivian sa walang kwenta niyang ex-fiancé. Marahas na hinila ni Lander ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Brandon at dire-diretso nang umalis. Thank you. Nakayukong sabi ni Vivian na ngayon, naluluha na. Napatingin si Brandon sa paa ni Vivian. Nakitang may galos ang makinis nitong binti. Napaigting na lamang ang panga ni Brandon dahil sa galit. Nabigla niyang naramdaman kanina nang maabutan si Lander na marahas na tinutulak si Vivian na parang wala silang pinagsamahan. Sumama ka sa akin. Tanging sabi ni Brandon sa kanaglakad habang hawak ang kamay ni Vivian. Masunuri namang
Sumunod ang dalaga at dinala nga siya ni Brandon pabalik sa kanilang kwarto. Agad nitong hinalungkat ang first aid kit upang hanapin ang mga kailangan niya upang magamot ang sugat ni Vivian sa paa. Maliit lang naman to. Hindi ko nga naramdaman eh. Natatawang sabi ni Vivian. Napasilip na lamang siya kay Brandon dahil napakaseryoso nito ngayon. Huwag ka nang lalabas dito sa mansyon nang hindi mo ko kasama. Seryosong sagot ni Brandon. Saka diretsyong lumuhod upang linisin ang sugat ni Vivian. Teka, kaya ko na. Nahihiyang sambit naman ni Vivian ngunit masungit lamang siyang tinitigan ni Brandon. Kaya mo? Kung hindi ako dumating kanina, baka ulo mo basag na. Inis na sagot pa ng binata. Napayo ko na lamang si Vivian dahil tama naman ang sinabi ni Brandon. Ngunit hindi rin naman inaasahan ni Vivian ang nangyari. Noon naman kasi hindi siya nagagawang pagbuhatan ni Lander ng kamay o itulak-tulak man lang kagaya ng nangyari kanina. Gusto mong gumanti sa kanya, pero kung ngayon pa lang ganito na ang nangyari, baka mas mabuti nang tumigil ka na. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Kuya. Sermon ni Brandon habang nilalagyan ng betadine ang sugat ni Vivian. Taka namang napatingin si Vivian kay Brandon matapos marinig ang sinabi nito. Bakit may ginawa ba siya sa'yo noon? Tanong ni Vivian ngunit umiwas lamang si Brandon ang tingin sa kanya. Huwag mo nang alamin. Masungit na sagot ni Brandon saka nagpatuloy sa paglilinis ng sugat ni Vivian. Pagkatapos malinis ang sugat ni Vivian, bumaba naman sila para magalmusal na para bang walang nangyari. Hindi pa naaalis sa isip ni Vivian ang pag-uusap nila ni Brandon kanina. At habang nakatingin kay Lander, ewan niya ba kung bakit patay na patay siya rito dati. Grabe ka namang makatingin. Nanghihinayang ka na ba? Masungit na sambit ni Stacy kay Vivian nang mahuli niyang nakatitig ito kay Lander. Napaangat ng tingin ang magkapatid matapos marinig ang saad ni Stacy. Napangiti pa nga si Lander na para bang natuwa pa sa sinabi ng mataray na nobya. Nagpapantasya na naman siya. Pulong naman ang isang katulong na narinig naman ni na Vivian at Brandon. Bumuntong hininga si Vivian bago sumagot. Nagre-reflect lang ako sa mga maling nagawa ko, Stacy. Sarcastic kong sabi ni Vivian, saka muling tinitigan si Lander. Agad namang nainsulto ang dalawa dahil sa ginawa ni Vivian. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis mo. Ikaw nga tong tumuhog sa magkapatid eh. Sagot ni Stacy. Tumawa ng sarcastic si Vivian. Eh ikaw, anong tinuhog mo? Boss mo na may fiancé? Nanlaki ang mga mata ni Stacy dahil sa sinabi ni Vivian. Napalingon siya kay Lander na para bang naghahanap ng kakampi ngunit umiwas lamang ito ng tingin sa kanya. Nanghihinayang ka lang eh. Sagot na lamang ni Stacy na parang bata. Marahas na tinusok ni Vivian ng tinidor ang hotdog na ulam niya dahil sa gigil kay Stacy. Bakit naman ako manghihinayang? Kung ikukumpara ang mga kasintahan nating dalawa, mas gwapo tong sakin. Mas malayong matino pa. Rebata naman ni Vivian sabay kapit sa braso ni Brandon. Sabay na muntikan ng mabiliukan sina Brandon at Lander dahil sa sinabi ni Vivian. Napatingin si Brandon sa kamay ni Vivian na nakahawak sa kanyang braso habang tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Alam niyang hindi ganito makipag-away si Vivian, ngunit mukhang gusto lamang nitong inisin si Stacy. Gayunpaman hindi alam ni Brandon kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Just stop, okay? Kumain na lang tayo. Inis na saad naman ni Lander habang nakatingin kay Stacy. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagulat na lamang sila nang biglang dumating ang ama ng magkapatid at nagmamadali itong kunin sina Vivian at Brandon upang isama sa kanilang azucarera o farm ng mga tubo. Tumagal rin ng ilang oras ang biyahe. Pagkarating nila ay agad sila nitong pinasyal sa paligid. Sa tingin niyo ba, kaya niyong i-manage ito kapag ikinansal na kayo? Nanlaki ang mga mata ni Vivian matapos marinig ang sabi ni Matias.
at agad na napalingon kay Brandon. Wala naman kasi talaga sa plano nila ang magsama pagkatapos ng kanilang kasal. Lilipad rin sila sana patungong US at magkakanya-kanyang buhay. After 2 years, magdi-divorce din sila. Itong buong farm ang ireregalo ko sa inyo kapag ikinasal kayo. Masayang wika ni Don Matias sa kanyang mga kasama. Bigay niyo lang po kay Kuya at kay Stacy. Balak po kasi naming bumalik ng US pagkatapos ng kasal. Wika ni Brandon na agad namang hindi sinang-ayunan ni Matias. Kung hindi sa'yo, wag na lang. Sad pa nga nito. Napalunok naman si Vivian dahil ramdam niya ang pagiging seryoso ng boses ni Brandon. Alam niyang hahantong ang usapan sa pagtatalo ng magama. Malalim na buntong hininga si Brandon. Anak niyo rin po si Kuya. Napaiwas na lamang ng tingin si Vivian na para bang wala siyang naririnig. Tama naman kasi si Brandon. Noon pa man, kitang-kita ni Vivian ang favoritism na siyang nagpapalala sa alitan ng magkapatid. Mukha lamang mabait si Matias sa kanila, pero kapag na-disappoint ito, kaya nitong baliwalain kahit ang sarili niyang kadugo. Nang biglang mag-walkout si Brandon ay agad siyang sinundan ni Vivian. Maya-maya pa ay bigla na lamang napahinto si Brandon sa paglalakad. Gusto ko munang mapag-isa. Walang emosyong sabi ni Brandon. Okay. Malungkot na sagot naman ni Vivian at hindi na sumunod pa. Buong maghapon na naiwang mag-isa si Vivian at pakain-kain na lamang ng mga prutas na nasa farm rin. Ilang trabahador na rin ang napadaan at bumate sa kanya ngunit may isang napahinto upang magpahinga. Ining, madilim na ang langit. Umalis na rin si Don Matias. Nasaan na ba si Sir Brandon? Bakit iniwan ka lang mag-isa? Tanong ng isang matandang babae. Pabalik na po yun. May nangyari po kanini. Gusto niya raw pong mapag-isa. Nakangiting sagot ni Vivian. Mag-isa? Madilim na. Nagtatakang tanong ng matanda na siyang nagpakunot ng noo ni Vivian. Po? Bakit po? May problema po ba kung madilim na? Agad tumango ang matanda bilang sagot sa tanong niya. Hindi mo ba alam na may phobia si Sir sa dilim? Alam ng lahat yan dito sa farm. Dati kasi nag-away sila ng kuya niya. Kinulong siya sa isang basement ng mag-isa. Isang araw bago siya mahanap dahil may trabahador na nakarinig sa ingay niya. Takot na takot siya. Simula nun ayaw na ni Sir sa mga madilim kasi parang na-trauma siya. Agad na napatayo si Vivian matapos marinig ang kwento ng matanda. Kinabahan siya para kay Brandon. Agad siyang nagpasama rito upang mahanap si Brandon. Tinawag rin nila ang ilan pang mga trabahador na nasa labas upang tumulong. Ngunit sa laki ng lupain, hindi ito naging madali. Ma'am, wala po dun eh. Wika ng isang trabahador. Napasapo na lamang si Vivian sa kanyang ulo dahil hindi pa rin nila mahanap si Brandon. Hindi siya makakampante hanggang sa hindi niya nakikita ang binata lalo na at ngayon lamang niya nalaman ang isang importanteng impormasyon tungkol sa binata. Maya-maya pa, isang trabahador na pasipol-sipol ang dumating habang nilalaro ang isang susi sa kanyang kamay. Jude, saan ka galing? Tulungan mo kaming hanapin si Sir Brandon, sabi ng isang trabahador. Galing ako sa lumang bodega. Nilak ko lang kasi baka pasukin na naman ang kung ano-anong mga hayop. Matapos marinig ang sinabi ni Jude, agad siyang hinila ni Vivian patungo sa sinasabi nitong lumang bodega. Dalhin mo ko doon. Utos ni Vivian saka pinaliwanag kay Jude ang nangyayari. Dahil sa nalaman ay tarantaring iginiya ni Jude si Vivian papunta sa bodegang tinutukoy niya. Nagmamadali nila itong binuksan at hindi pa man tuluyang nabubuksan ang pinto ay isiniksik na ni Vivian ang sarili niya para lang makapasok kaagad. Brandon! Agad na napatakbo si Vivian palapit kay Brandon na nakaupo lamang sa isang gilid at puno ng pawis.
Nanlalamig rin ang mga kamay nito at nanginginig. May kaunting mga luha sa mga mata ng binata, ngunit pinipigilan niya itong tumulo. Agad na lumuhod si Vivian upang damayan si Brandon. Tumama ang kanyang kamay sa mga daliri ni Brandon at ramdam niya ang panlalamig nito. Dahil dito, mas lalong sumama ang loob ni Vivian. "Bakit nandito ka?" bungad ni Brandon, kahit na utal-utal pa siya kung magsalita. Wala sa sariling napayakap na lamang si Vivian kay Brandon habang umiiyak. Ang mga trabahador naman agad na kumuha ng mga telang maibabalot sa nanlalamig na si Brandon. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang unfair mo ah!" Inis na sabi ni Vivian habang nakayakap at alalang-alala sa binata. Kung ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lumayo si Brandon sa kanyang pamilya, para na ring isang masamang tao si Vivian dahil sa pagdala niya kay Brandon pabalik sa pamilya nito. Habang umiiyak, hindi maiwasan ni Vivian ang mag-guilty. Sorry Brandon," umiiyak na sabi ni Vivian. Nang makabalik na sila sa farm, ay kumalma na rin si Brandon at naikwento ang nangyari. Pumasok siya sa bodega upang mapag-isa, ngunit bigla siyang nakatulog at nagising na lamang siya na madilim na ang paligid at nakalak ang pinto. Humingi ng tawad si Jude dahil sa nangyari. Wala naman kasing laman ang lumang bodega, kaya naman hindi niya tinignan ang loob. Wala siyang kaalam-alam na nasa loob pala si Brandon at natutulog. Dahil sa nangyari, naisipan nila Vivian at Brandon na magpasundo na lamang sa driver. Pagkapasok sa loob ng kanilang kwarto ay agad na hinanap ni Brandon ang mamahalin niyang wine. Habang pinapanood si Brandon na magsasali ng wine, ay nahihiyang napaiwas ng tingin si Vivian. Paano ba naman kasi naalala niya pa ang pag-iyak-iyak niya kay Brandon kanina? Inabot ni Brandon kay Vivian ang isang wine glass at tinanggap naman ito ng dalaga. "Salamat sa paghahanap sa akin," sambit ni Brandon. "Sa totoo lang, hindi ako komportable. Ayoko nakikita ng iba ang kahinaan ko. Out of all people, ikaw pa talagang nakasaksi sa kalagayan ko. Kasalanan ko rin naman. Hindi ko muna inalam ang sitwasyon mo bago kita dinala pabalik dito sa Pilipinas. I'm sorry." Nangihinayang nasabi ni Vivian, saka napasapo sa kanyang noo. "Mas takot ka na ba sa akin ngayon?" Natatawang sabi ni Brandon. "Hindi no. After all, nakita mo rin ako sa pinakamahinang state ko. Naalala mo pa ba nung pinuntahan kita sa mansyon mo sa US? Sobrang sabog kaya ako noon at namamaga ang mga mata ko. Sira na rin ang makeup ko. In short, para akong pulubi." Natawa si Brandon nang muling bumalik sa alaala niya ang kawawang itsura ni Vivian noon. "Bakit ka natatawa dyan?" Natatawa ring singit ni Vivian. "Wala, wag mo nang alamin." Natatawang sagot ni Brandon, saka uminom ng wine. Nagpatuloy lamang sila sa pag-inom hanggang sa maisipan na nilang magpahinga. Hindi nakarating sa ibang tao ang nangyari dahil na rin sa kagustuhan ni Brandon na itago ito dahil sigurado siyang masisisante ang lahat ng trabahador sa oras na malaman yun ng kanyang ama. Sa kabilang banda, mas lalo namang lumala ang galit ni Vivian kay Lander. Hindi niya alam na may mas ibabaho pa pala ang pagkatao nito. Ilang araw ang lumipas, mas naging malapit sina Vivian at Brandon sa isa't isa. Napansin din ito ni Lander at parang inis na inis siya sa tuwing nakikita niyang nakangiti si Vivian kasama ang kanyang kapatid. Ilang beses niyang sinubukang pagbantaan si Vivian, ngunit hindi tulad ng dati, dinededma na lamang siya nito at parang wala na itong intensyon na gumanti sa kanya. Wala itong pakialam sa kanya. Dapat nga'y maging masaya si Lander, pero mas lalo lamang siyang naiinis dahil parang multo na lang siya kung ituring ng dating fiancé. "Mahilig ka pala sa thriller novels," pulong ni Vivian kay Brandon na nakaupo sa kanyang harapan. Kasalukuyan silang nasa library na meron ring mini cafe. Napagpasyahan kasi nilang lumabas muna at magpahangin.
Napatingin naman si Brandon sa pocketbook na hawak ni Vivian at hindi niya napigilan ng pagtawa. Ang sama mo naman. Ano bang masama sa pagbabasa ng pocketbook? Depensa ni Vivian sa kanyang sarili. Sorry, tanging sagot ni Brandon habang natatawa pa rin. Buong buhay ko, ikaw pa lang kasing nakita kong pumunta sa library para magbasa ng pocketbook. Napanguso na lamang si Vivian sa kamuling nagbasa habang si Brandon natatawa pa rin. Sa huli, maging si Vivian natawa na lang dahil hindi makapag-focus si Brandon sa kanyang binabasa. Pagkatapos nilang magkape, ay naisipan naman nilang maglakad-lakad sa mall. Napansin ko nitong mga nakaraang araw, hindi mo na iniinis sina Kuya at Stacy ah? Biglang tanong ni Brandon na siyang bumasag sa katahimikan nila. Kahit naman wala akong gawin, maiinis sila sa akin. Saka, nawalan na ako ng gana. Napag-isipan ko na ang childish ng gusto ko at dinamay pa kita. Kaso yun na nga, nandito na tayo. Kaya, hintayin na lang natin ang kasal. Pagkatapos nun babalik tayo sa US at babalik na rin sa dati mong buhay. Promise, hindi ko na talaga guguluhin ang buhay mo. Hindi agad sumagot si Brandon sa sinabi ni Vivian. Malalim na napaisip ang binata. Napatingin naman si Vivian kay Brandon. Para kasing may gusto itong sabihin pero hindi naman niya magawa. Maya-maya pa, halos mapabalikwas sa gulat nang biglang lumitaw ang isang batang babae sa kanyang harapan. Ate, kuya, naliligaw po ako, deklara ng bata. Nagkatinginan naman sina Brandon at Vivian. Hindi kasi nila alam kung pinagtitripan lamang ba sila ng bata dahil hindi ito umiiyak kahit na sinabi nitong naliligaw siya. Sino bang kasama mong pumunta dito sa mall? Anong pangalan mo? Mahinahong tanong ni Vivian. My name is Apple. I am 4 years old. Confident na sabi ng bata. Natawa naman si Vivian dahil sa kakyutan ng bata. Parehong napalingon sina Brandon at Vivian sa paligid sa pag-asang makikita nila kagad ang nawawalang ina ng bata. Ngunit dahil sa dami ng tao sa mall mukhang malabo itong matagpuan sa simpleng paghahanap lamang. Okay lang ba sa'yo na sumama sa amin? Pupunta tayo doon sa assistance desk para matulungan nila tayong hanapin ang mommy mo. Marahang tanong ni Vivian. Napatingin naman ang bata sa kanilang dalawa. Ngunit mas tumagal ang tingin niya kay Brandon. Napaiwas na lang tuluyan ang tingin ang binata dahil baka mukha siyang nakakatakot sa paningin ng isang inosenteng si Apple. Okay po, sagot ni Apple sa kainayos ang dala nitong backpack. Habang naglalakad, ay hawak-hawak ni Vivian ang kamay ni Apple. Panay rin sila sa pagkukwentuhan para naman hindi mabagot ang bata samantalang nakasunod lang naman si Brandon sa kanila at nakikinig. Hindi ko alam na expert ka pala sa mga bata. Wika ni Brandon kay Vivian. Napangiti naman ang dalaga. Oo, may mga pamangkin kasi ako na iniiwan sa akin minsan. Maya-maya pa napatigil si Apple sa harapan ng escalator dahilan upang mapalingon sina Vivian at Brandon sa kanya. Takot po ako, nahihiyang saad ni Apple. Agad naman silang gumilid upang hindi harangan ang ibang tao na paakyat. Si Brandon naman napaluhod upang pantayan ang tangkad ni Apple. Okay lang ba sa'yo na kargahin kita paakyat? Napangiti naman si Vivian nang lingunin siya ni Apple. Tumango ang dalaga na para bang sinisigurado nitong magiging okay si Apple kay Brandon. Okay po, inosenteng sagot ni Apple sa kabinuksan ng kanyang mga braso para magpakarga. Habang paakyat sa escalator na pangiti si Vivian. Sa paningin kasi ng ibang tao, mukha silang isang pamilya na namamasyal. Matapos madala si Apple sa assistance desk, ay agad na inanunsyo na ang pagkawala ng bata. Buti na lang talaga at nasa bag niya ang wallet ng kanyang ina at natagpuan nila ang mga IDs nito. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa. Buti na lang po kayo ang nalapitan nitong si Apple. Pasensya na rin po sa abala. Wika ng ina ni Apple na ngayon ay hawak na
ang kamay ng bata. Natawa naman si Vivian sa kamarahang pinisilang pisngi ni Apple. Okay lang po yun. Napaka-bubbly nitong cute na si Apple. Mag-iingat na po kayo sa susunod ha. Masyado pa naman pong friendly ang anak nyo. Paalis na sana si Apple at ang kanyang ina nang biglang tumakbo ang batang si Apple pabalik kay Brandon. Bigla niyang inilahad kay Brandon ang cellphone ng kanyang ina. Naiwan ko po sa bahay ang tablet ko. Pwede ko po bang hingi ng Facebook account mo, Kuya Brandon? Nahihiyang wika ni Apple. Napuno naman ng tawanan ang paligid dahil sa ginawa ni Apple. Nahihiyang lumapit ang kanyang ina upang kunin ang kanyang cellphone matapos i-type ni Brandon ang kanyang Facebook account. Muli silang humingi ng tawad bago umalis. Pagka-uwi naman nila Vivian at Brandon, agad silang dumiretso sa kanilang kwarto dahil tapos na silang maghapunan sa labas. Nag-hi si Apple. Hindi ko alam kung ano yung reply ko sa bata. Biglang sabi ni Brandon sa pinakita kay Vivian ang screen ng kanyang cellphone. Kasalukuyan silang nakahiga sa kanilang kama at nagpapahinga habang nagsa-cellphone. Para itong isa ng normal na gabi sa kanila na walang masyadong ganap. Tamang higa lamang habang nagsa-cellphone. Dahil sa sinabi ni Brandon, excited namang lumapit si Vivian. Nang silipin ni Vivian ang screen ng cellphone ni Brandon, hindi niya namalayang masyado na pala siyang malapit sa binata. Napangiti si Vivian dahil sa cute na sticker na sinend ni Apple kay Brandon. Replyan mo na lang ng hello tsaka kamustahin mo. Natatawang sabi ni Vivian. Ginawa naman ni Brandon ang sinabi ni Vivian habang nananatili pa rin sila sa ganoong posisyon. Ang kwartong pareho nilang tinutulugan tuwing gabi na puno ng mga tawanan at masasayang usapan dahil sa kakyutan ng na-meet nilang batang si Apple na masigla silang ina-update sa mga cute nitong pictures. Habang natatawa na pakamot na lamang si Brandon sa kanyang ulo nang biglang may na-realize. Sa dami ng mga importanteng taong nakausap ko, related sa mga trabaho at negosyo, hindi ko alam na sa bata pa pala ako kakabahan. Natatawang sabi ni Brandon kay Vivian. Bakit hindi ba pumasok sa isip mo ang magkaanak kahit na minsan? Takang tanong ni Vivian habang nakatingin pa rin sa mga pictures na sinend ni Apple habang gumagawa ito ng kanyang assignment. Ang cute-cute talaga ni Apple. Sana kung magkakanak man ako balang araw, maging kamukha niya. Dagdag pa ni Vivian. Napalingon naman si Brandon kay Vivian na inosenteng tinitigan ang mga litrato ni Apple. Isang ngiti ang tumakas mula sa labi ni Brandon. Hindi niya mawari kung bakit nakakatuwang pag-usapan ito kasama si Vivian. Sa daming ng taong nangungulit sa kanya noon at puro tanong kung kailan siya magkakaanak at mag-aasawa, ngayon lamang nakaramdam ng tuwa si Brandon imbes na inis. Habang halos silang sentimetro lang ang layo ni Vivian sa kanya, ramdam ni Brandon sa kanyang sarili ang mga bagay na noon man hindi niya naranasan. Sa kanyang paningin para bang kay Vivian lamang nakafocus ang kanyang mundo. At ang bilis ng tibok ng kanyang puso ang siyang nagsasabi kay Brandon na sa puntong yun sigurado na siya sa kanyang nararamdaman. Wala sa sariling inayos ni Brandon ang buhok ni Vivian na tumatakip sa mukha nito. Dahil dito gulat namang napalingon si Vivian sa binata. Dahil dito niya na-realize na nakadikit na pala siya sa katawan ni Brandon. Habang nakikiusyoso sa chat nila ni Apple, napalunok na lamang si Vivian ng kanyang laway dahil sa lapit ng mukha niya kay Brandon. Amoy na amoy niya rin ang mabango nitong amoy. Para bang isang tambulang dibdib ni Vivian dahil sa bilis ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang iiwas ang kanyang mga mata kay Brandon, ngunit para bang may kung anong magnet na siyang humihila sa kanyang pabalik sa gwapo nitong muka. Sa pilitan na lamang siyang tumawa upang basagin ang kanilang katahimikan. Kukuha muna ako ng kape sa baba, gusto mo ba? Awkward na sabi ni Vivian sa kagad na lumayo kay Brandon. Sige. Nahihiya namang sagot ni Brandon sa kainiwas ang kanyang tingin upang itago ang pamumula ng kanyang mga pisngi.
Pagkatapos makalabas sa kanilang kwarto, agad na napasandal si Vivian sa pinto habang dinadamang malakas na pagtambol ng kanyang dibdib. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa akin? Tanong ni Vivian sa kanyang sarili habang hawak pa rin ang kanyang dibdib. Gwapo naman si Brandon ah. Talagang gwapo siya. Yun lang siguro yun. Tama, simpleng paghanga lang. Wika ni Vivian sa kanyang sarili sa naglakad pababa sa kusina. Kasalukuyang tulog na ang mga tao at patay na rin ang ilaw. Kaya naman binuksan yun ni Vivian upang magtimpla ng kape. Maya-maya pa, bigla na lamang kusang namatay ang ilaw dahilan upang mapalingon si Vivian sa kanyang likuran. Isang kamay ang agad na tumakip sa kanyang bibig at agad siyang hinila nito papunta sa isang sulok sa kusina. Dahil sa lakas ng impact ay nasaktan pa nga ang likod ni Vivian. Lander, ano pang ginagawa mo? Inis na sabi ni Vivian habang hindi pa rin makagalaw dahil sa pagkakahawak ni Lander sa kanya. Bigla na lamang siyang niyakap ni Lander at amoy na amoy ni Vivian ang alak mula sa binata. Sa kabila ng lahat ng pinagsamahan nila, hindi alam ni Vivian kung bakit parang diring-diri siya kay Lander ngayon. I'm sorry Vivian. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi ko pala kaya. Ikaw pala ang totoong mahal ko. Umiiyak pa na saad ni Lander. Ngunit ngayon wala nang epekto ang mga salitang yon kay Vivian. Bitawan mo ko Lander. Mariing saad ni Vivian. At tinulak si Lander palayo. Gayunpaman, hindi ito pinakinggan ni Lander. Sa halip ay mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak kay Vivian na para bang desperado na talaga siya. Alam kong ginagawa mo lang ang lahat ng to para makaganti. Nagtagumpay ka na. Nagsisisi na ako ngayon Vivian. Please, ibalik na natin ang lahat sa dati. Ayusin natin to. Hindi ko na uulitin. Akin ka na lang Vivian. I love you, mahal na mahal kita. Marahas na itinulak ni Vivian si Lander nang simulan nitong ilapit ang kanyang bibig sa leeg ng dalaga. Dahil sa malakas na pagkakatulak ni Vivian ay natumba si Lander sa sahig. Kinamit naman itong pagkakataon ni Vivian upang sana ay makaalis ngunit natigil siya nang biglang may sabihin si Lander. Si Brandon ang dahilan, di ba? May gusto ka na sa kanya. Kaya wala ka ng balak bumalik sa akin. Sarkastikong sabi ni Lander habang nakaupo pa rin sa malamig na sahig. Habang patawa-tawa tumayo naman si Lander. Kilala ko si Brandon. Alam ko na hindi talaga kayo magkarelasyon. Pero kilala rin kita at kitang-kita ko sa mga mata mo na may gusto ka sa kanya. Napalingon naman si Vivian kay Lander. Sa puntong to, talagang punong-puno na siya. Wala ka nang pakialam doon, Lander. Tignan mo nga ang sarili mo ngayon. Imbes na sayangin mo ang oras mo sa panggugulo sa buhay ng kapatid mo, bakit hindi ka nalang magsikap para mas maging matino ang buhay mo? Alam mo, kasalanan mo rin naman talaga kung bakit lagi kang nakukumpara kay Brandon eh. Dahil wala ka talagang ibang ginawa kundi kalokohan. Muling naalala ni Vivian ang katotohanan sa kabila ng phobia ni Brandon sa dilim. Habang naaalala kung gaano kalupit ang pinagdaanan ni Brandon. Noon dahil sa sarili niyang kapatid, hindi maiwasan ni Vivian ang mandiri sa taong kaharap niya ngayon. Ang taong minsan niyang minahal na ang ibinalik lamang sa kanya ay pagtataksil. Wala na siyang kailangan pang paniwalaan kay Lander. Bata pa lamang ito, wala na itong puso at isa ng tuso. Maging ang sarili nitong kapatid ay nagawa niya ng masama. Sa baho ng pagkatao mo dapat magpasalamat ka na lang kay Brandon na hindi niya tinangkang sirain ka. Mas pinili niyang lumayo para bigyan ka ng sarili mong mundo. Dahil tinatrato mo siya bilang kakompetisyon, imbes na kapatid. Isa pa, tigilan mo na ako. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi na natin may babalik pa sa dating lahat. Walang awang nagpatuloy sa paglalakad si Vivian palabas sa kusina nang bigla niyang narinig ang malakas na pagkabasag ng isang baso dahilan upang muli siyang matigil sa paglalakad. Vivian!
Galit na sigaw ni Lander sa kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Vivian matapos makita ang kamay ni Lander na dumudugo na ngayon dahil sa bubog. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Wala kang alam dahil lumaki kang mahal ng mga magulang mo. Ang akala ni Vivian ay may matitira pang awa sa Lander na maiisip pa rin itong minsan niya ring minahal si Vivian at pinangakuan ng magandang buhay. Inasahan ng babae na malaki ang epekto ng environment na kinalakihan ni Lander na hindi naman ito ginusto ang maging kung sino man siya ngayon. Ngunit mali si Vivian. Walang alinlangan na hinagis ni Lander sa kanyang malaking parte ng basag na baso. Napapikit na lamang si Vivian sa takot at parang nangyayari ang lahat sa loob ng 1 segundo lamang. Binuksan ni Vivian ang kanyang mga mata at ang sumunod na bumungad sa kanya ay walang iba kundi si Brandon. Brandon, kinakabahang wika ni Vivian. Sa kaagad na pinasadahan ng tingin ang katawan ng binatang humarang sa kanya. Napatakip na lamang ng bibig si Viv matapos makita ang kulay pulang mantsa sa damit nito. Nagsidatingan naman ang mga katulong at agad nilang binuksan ang ilaw dahilan upang bumungad sa kanila ang dugo ang balikat ni Brandon. Diyos mio, tulungan niyo si Sir! Napatakip na lamang si Viv nang kanyang bibig nang ma-realize na ang lakas ng pagkakatapon ni Lander sa bubog. Nagkagulo ang buong mansyon dahil sa gabing yun. Agad na ipinatingin si Brandon sa kanilang family doctor upang masiguradong hindi mapapano ang binata dahil sa bubog na tumusok sa kanyang katawan. Galit na galit si Don Matias at agad pinaalis si Lander sa mansyon. Dahil dito, naging tensyonado rin ang hangin sa pagitan ng mag-asawang Feliz at Matias. Habang naghihintay, panay naman ang iyak ni Viv dahil sa pag-aalala. Tumahan ka na, iha. Magagaling ang mga doktor na yon at hindi naman daw malalim ang pagbaon ng bubog. Malumanay na sabi ni Matias kay Viv sa kamarahang tinapik ang balikat ng dalaga. Ang ina naman ni Brandon na si Feliz masamang tinignan si Viv. Nakasuot ito ng roba at mukhang mahimbing ang tulog kanina. Hayaan mo siyang umiyak at magsisi, Matias. Tutal, kasalanan niya rin naman kung bakit nagkakagulo ang anak natin. Napakaraming lalaki sa mundo, Viv. Bakit si Brandon pa talaga? Mahal mo ba talaga si Brandon? O sinasadya mo lang siyang akitin para makaganti kay Lander? Hindi na nakasagot pa si Viv dahil sa sinabi ni Feliz. Para itong isang kutsilyo na bumuon sa malalim niyang katawan. Hindi akalain ni Viv na ganoong klaseng tao ang minahal niya noon. Na ang taong nadadamay dahil sa kagustuhan ni Viv na paghihigante ay si Brandon. Na noon pa man, mas pinili na sanang umiwas at maging payapa ang buhay. Galit na galit si Viv sa kanyang sarili dahil sa pagdadala kay Brandon, pabalik sa kanilang mansyon at sa pagtutuos ng landas ng magkapatid dahil sa kanya. Siya ang nagdala kay Brandon sa sitwasyong to. Feliz, bakit si Viv ang sinisisi mo? Sino bang nagpalaki kay Lander? Hindi ba't ikaw? Kung hindi mo ginawang spoiled ang batang yan, napalaki mo sana ng maayos, edi sana walang ganitong nangyayari ngayon. Hindi na ako sigurado kung tao pa ba ang anak kong yun o isang halimaw. Sigaw naman ni Matias. Isang malutong na sampalang natanggap ni Matias mula sa kanyang asawa dahil sa sinabi nito. Anak mo pa rin si Lander. At isa pa, kung meron mang nagkulang sa atin, ikaw yun. Dahil si Brandon ang lagi mong pinapaburan at pinapakita mo yun at pinaparamdam kay Lander. Huwag na wag mong tatawaging halimaw ang anak ko, Matias. Napatakip na lamang ng mukha si Viv at nagpatuloy sa pagiyak habang patuloy pa ring nag-aaway ang mag-asawa sa kanyang harapan. Habang siya sobrang nag-aalala. Sa huli pinagpatuloy nila ang kanilang away sa opisina kung saan napuno rin ng ingay ng mga babasaging gamit at marahas na sigawan. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas na rin ang doktor at mga nurse at dahil si Viv ang naiwang naghihintay, ay siya ang unang nakapasok upang makitang binata. Payapa lamang na nagbabasa si Brandon ng libro habang walang pang itaas na saplot dahil kalalagay lamang ng bandage sa kanyang braso.
Nang makita niya si Viv, nagtataka siyang napatingin sa dalaga. Akala ko sa guest room kayo papatulog ngayong gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Brandon kay Viv. Hindi naman nakasagot ang babae dahil naunahan na siya ng kanyang pagiging emosyonal. Naiyak na lamang siya sa harapan ni Brandon kaya naman napatayo na lamang si Brandon upang lapitan siya. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako nasaksak o ano. Hindi ako nabaril. Hindi malalim ang bubog at sugat. Malumanay na sabi ni Brandon. Sorry Brandon. Tanging sabi na lamang ni Vivian dahilan upang yakapin na lamang siya ng lalaki. Wala kang kasalanan. Maliit na sugat lang to. Kung sa'yo tumama ang bubog na yon, mas malala pa ang mangyayari. Malambing na sagot naman ni Brandon habang pilit na pinapatahan at pinapakalma si Vivian. Nang kumalma na ang dalagay, agad nilang inayos ang kwarto dahil may mga naiwan pang alikabok sa paligid dala ng pagpasok ng mga tao kanina. Mukhang hindi na kasi nakayanan ng mga katulong ang antok kaya naman nakatulog sila. Bilib pa nga si Vivian dahil sa kabila ng ingay ng mag-isawang nag-aaway ay nagawa pang matulog ng mahimbing ng mga katulong. Iwan mo na ang mga yan. Sila manang na ang maglilinis bukas. Kalmadong sabi ni Brandon habang pinapanood si Vivian na nagwawalis. Hindi pwede. Sabi ng doktor dapat lagi raw malinis tong kwarto mo dahil baka maimpeksyon ang sugat mo. Pagpupumilit naman ni Vivian. Napailing na lamang si Brandon sa kanatawa dahil mukhang hindi niya napipigilan si Vivian. Napalingon naman ang binata sa orasan at nakitang mag-alas 3 na ng umaga at hindi pa rin natutulog si Vivian. Bakas na rin ang pagod sa mukha nito dahil sakay iyak. Hindi na rin naman nagtagal si Vivian sa pagwawalis at naghanda na rin siya sa kanyang paglipat sa kabilang kwarto ngunit bago pa man siya umalis ay natigil muna dahil sa pagtawag ni Brandon. Vivian, sandali! Mabilis na lumakad si Brandon palapit sa dalaga at agad niyang hinawakan ang isang kamay ni Vivian. Ang isa kasing kamay ni Vivian ay may kargang mga damit na siyang gagamitin ng dalaga pagkatapos mag-shower sa tutulugan niyang guest room. Mabilis na hinila ni Brandon si Vivian palapit sa kanya at agad na siniil ng halik. Nagulat naman sa ginawa ni Brandon, hindi naman tinangka ni Vivian na pigilan ng binata. Nagpaubaya lamang siya dito na para bang nawala na ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Para bang uhaw na uhaw sila sa isa't isa at matagal nang nagpipigil. Sa huli tuluyan nang nabitawan ni Vivian ang kanyang mga hawak upang isabit ang kanyang mga kamay sa leg ni Brandon. Walang Vivian na natulog sa guest room ng gabing yun. Kinabukasan hiyang-hiya pang dalawa habang kinakarga ng mga trabahador ang mesang nasira nila. Napatikim si Matias. Naiilang naman ito. Si Feliz naman namumula ang mga pisngi habang halos hindi makatingin kina Brandon at Vivian. Hindi ko alam ang pinaggagawa niyo pero pwede namang sa kama Brandon. Nasira tuloy ang mesa. Bulong ni Feliz sa kanyang anak. Natatawa namang napakamot ng ulo si Brandon habang pinapanood ang mga tauhan nilang karga ang mesang kinamit sa kung ano man ang ginawa nila. Hayaan mo na Feliz. Mabuti na rin at mesa ang nasira, hindi ang kama. Mas mahal yun. Katwira naman ni Matias. Habang pulang-pula ang mga pisngi ni Vivian, wala na siyang ibang nagawa kundi ang magtago sa likod ni Brandon dahil sa hiya. Ni hindi nga siya makagalaw ng maayos dahil masakit pa ang kanyang mahiwagang perlas. Bad timing pa nga naman dahil ang araw na yun, ang piniling pagkakataon ng kanyang pinsan upang dalawin si Viv sa mansyon ng mga Sandoval. Alam ni Viv na puno ng pag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa narinig nilang balita tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Brandon at hindi ni Lander. Ang sagot kung bakit hindi sila tumutol ay dahil halos magdiwang pa ang buong pamilya ni Vivian matapos malamang hiwalay na sila ni Lander. Gayon pa man hindi pa rin talaga sila makapili lalo na't nakarating sa kanilang insidenteng nangyari. Ano bang nangyari sa'yo?
At bakit pa ika kang lumakad? Huwag mong sabihing sinaktan ka talaga ni Lander. Napalunok na lamang ng laway si Vivian dahil sa tanong ng kanyang pinsan. Nag-exercise lang ako kahapon. Mukhang matagal na nung huli akong nag-exercise kaya sumakit ang katawan ko. Alibay ni Vivian. Saka napalingon kay Brandon. Natahimik lamang sa gilid at nagpipigil ng ngiti. Pinandilatan niya ng mata ang binata upang bantaan ito. Ganun ba? Sabagay, hindi ka naman talaga sporty noon pa man eh. By the way, nag-aalala na sila tita sa'yo. Alam mo ba kung wala ako, ay baka sumugod na ang dati mo dito? Buti na lang at nag-usap na rin sila ni Tito Matias tungkol sa nangyari. Pero mukhang totoo ngang niligtas ka ng knight in shining armor mo. Napalingon naman si Gina kay Brandon na para bang nangaasar. Pagkatapos magmerienda at makumpirmang okay naman si Vivian na isipan rin ni Gina umalis na. At ipasa naman sa nag-aalalang mga magulang ni Vivian ang balita. Dahil sa nangyari naisipan nilang ilayo muna si Lander kina Vivian at Brandon. Ipinadala nila si Lander sa kanilang malayong guest house at balak namang sumunod ni Feliz doon upang samahan ang kanyang anak. Sige na, pinsan mauna na ako mukha kasing pagod na pagod ka eh. Ituloy niyo ang exercise niyo. Pangasar pa ni Gina bago nagmamadaling tumakbo palabas ng mansyon. Napabuntong hininga na nga lamang si Vivian dahil sa pangaasar ni Gina. Nakabalik na si Brandon. Kasalanan mo to eh. Reklamo ni Vivian. Saka napaupo lamang sa tabi ni Brandon. Natawa lamang si Brandon sa dalaga. Saka napatayo upang agad nakargahin si Vivian. Napahiyaw naman ang dalaga sa gulat. Habang karga-karga niya ang babae. Kailangan mo pang magpahinga. Hayaan mo munang ako mag-alaga sa'yo. Wika ni Brandon ng masuyo. Napalingon naman si Vivian sa paligid dahil sa hiya. Ngunit buti na lamang at walang tao. Kinarga niya ang babae papunta sa kanilang kwarto at maingat na nilapag sa kanilang kama. Ilang beses niya ring sinuway ang binata dahil baka bumuka ulit ang sugat nito. Ngunit hindi nakikinig si Brandon. Maingat na nilapag ni Brandon si Vivian sa kanilang kama. Maya-maya pa, may hinalughog ito sa kanyang drawer at agad niyang inabot kay Vivian ang isang malaking piraso ng papel na nakarolyo. Nang buksan ito ni Vivian, agad na naluha ang kanyang mga mata. Ito lang naman kasi ang sketch ni Brandon sa dream house na tinutukoy niya noon. Isang bahay na may simpleng laki na sapat lamang sa isang munting pamilya. May kulay blue na bubong, man-made running water na siyang mas nagpapaganda sa bahay at pinalilibutan rin ng mga puno at isang maliit na farm at higit sa lahat isang terrace kung saan matatanaw ang magandang view ng paligid habang nagkakape. Naluha na nga lamang si Vivian. Tugmang-tugma ang ginawa ni Brandon sa mga description na sinabi niya. Sa totoo lang mas pinaganda pa nito ang binata. Para bang nabigyang buhay ang isang imahinasyon ni Vivian. Hindi niya alam na magiging ganito siya kasaya na makakatanggap ng isang drawing mula kay Brandon. Vivian, ano sa tingin mo kung sa US na tayo magpakasal? Doon na rin tayo magpatayo ng bahay na ganito. Agad na napalingon si Viv nang marinig ang sinabi ni Brandon. Buong akala niya ay isa lamang itong guhit na regalo ni Brandon. Hindi niya inaasahang balak talaga nitong itayo ang bahay. At higit sa lahat, ano? Kulat na tanong ni Viv habang nakatingin kay Brandon. Alam niyang nakatakda naman talaga silang maikasal ngunit iba ang pakiramdam niya sa tanong ni Brandon ngayon. Para siyang nagpo-propose na totoo. Para bang may saya sa puso ni Viv na hindi niya naramdaman kahit na ilang beses rin nilang pinag-usapan ng tungkol sa kasal nila. Napakamot naman ang ulo si Brandon at parang nahihiya pa. Naisip ko lang naman, wala na rin namang dahilan para manatili tayo, di ba? Hindi ko maiwasan na mag-imagine kung anong magiging buhay natin nang magkasama at payapa, malayo sa gulo. Gusto ko ng ganun, nakapayapang buhay.
Sagot ni Brandon. Brandon, gusto mo talaga akong maging asawa? Tanong ni Vivian sa kainayos ang kanyang upo sa kama. Tumango si Brandon habang nakangiti. Oo, ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. Utal na sagot ni Vivian habang pilit na tinatago ang muling pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Agad namang nagpanik si Brandon. Nang makitang umiiyak na naman si Vivian, mabilis niyang nilapitan ang dalaga. Sorry, hindi ko lang inaasahan. Akala ko matatapos na ang lahat ng meron tayo pagbalik natin sa US. After all, ako naman talaga ang gumulo ng tahimik mong buhay eh. Kung hindi sana kita pinuntahan at hindi sana ako nagbalak gumante, edi sana hindi rin nangyari ang lahat ng to. Umiling si Brandon. Sa kaniyakap si Vivian. Shh, wala akong pinagsisisihan. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng bagong mundo. Mas masaya at mas makulay. Nakangiting sabi ni Brandon sa kahinalikan sa noo si Vivian. Payag ka rin bang samahan ako sa bagong mundo mo na yun? Bahagyang natawa si Viv habang patuloy pa rin sa pagiyak. Oo naman, kahit saang lupalop pa ng mundo. Nakangiting sagot ni Vivian habang patuloy pa rin sa pagluha. Nagpatuloy lamang sila sa pag-uusap tungkol sa mga magiging plano nila sa US. Habang magkayakap sila, sa kanilang kama ay masaya nilang pinaplano ang mga lugar na gusto nilang puntahan, pagkain gustong kainin, at kung ano-ano pa. Hanggang sa nakatulog na lamang sila nang magkayakap. Pagkatapos ng ilang oras, ay naunang magising si Vivian. Tulog na tulog si Brandon. Sa kanyang tabi kaya naman napangiti na lamang si Vivian. Maingat na lumabas si Vivian upang kumuha ng panibagong mga bandage para sa sugat ni Brandon, ngunit hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Felice na paalis na rin at mukhang susundan nga talaga si Lander. Alis na po kayo? Ingat po, nahiyang sabi ni Vivian. Tinitigan lamang siya ng Donya. Ilang segundo itong nag-alinlangan hanggang sa nagawa rin itong magsalita. I'm sorry, Viv. Sorry sa mga nasabi ko dati at sorry sa pag-judge ko sa'yo. Wika ng Donya na para bang naiilang pa dahil hindi ito makatingin ng maayos sa kanya. Nabanggit na rin sa akin ni Brandon na gusto niyang tumira sa US kasama ka. Pumayag ka ba? Kinakabahan na tumango si Vivian. Opo, tumango naman ang Donya, saka umiwas ng tingin. Ibinalik mo dito si Brandon, pero ikaw rin pala ang kukuha sa kanya paalis. Dahil sa sinabi ni Felice, ay agad kinabahan si Vivian. Akala niya may mga bibitawan na naman itong masasamang salita, ngunit nagkamali siya. Malalim na huminga si Felice. Hindi ako nagpakaina kay Brandon. Simula pa man nun. Alam kong pansin mo yun. Lahat ng to nangyari hindi dahil sa'yo kundi dahil sa mga pagkukulang namin ni Matias. Sa pamamahay na to, kami ni Lander ang mahina. Hindi rin ako kasing talino ng asawa ko at singgaling niya sa negosyo. Kaya naman ako lang kakampi ni Lander. Akala ko tamang desisyon ko but I realized hindi ko pa rin naituon ang anak ko sa tamang landas. Yung plano niyong mag-US, ituloy niyo. Kung doon kayo sasaya at magiging payapa. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Vivian. Napalunok naman si Vivian habang inaabangan ang susunod na sasabihin ni Felice. Maging masaya kayo ni Brandon. At sana ibigay mo sa kanya ang pagmamahal na hindi ko na ibigay noon. Pagkatapos magsalita ng Donya, ay dire-diretso itong umalis habang hila-hila ang kanyang maleta. Habang nakatayo naman si Vivian, hindi niya maiwasan mapangiti habang umiiyak. Isang tipid ngunit genuine na ngiti ang iniwan ni Felice kay Vivian bago ito tuluyang pumasok ng kotse. Nagpatuloy naman si Vivian sa pagkuha ng mga bagong bandage. Pagkatapos ng nangyari, mabilis na umusbong ang panahon para kina Brandon at Vivian. Pagkalipat nila sa US, habang naghahanda sa kanilang kasal, tuloy-tuloy pa rin ang construction para sa kanilang dream house. 2 buwan matapos silang lumipat sa US, nangyari ang kasal na kanilang pinapangarap.
Simple lamang yun, ngunit isa ang araw na yun sa mga pinakamasayang araw ni na Vivian at Brandon. Isang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, natapos naman ang kanilang bahay. Naging emosyonal si Vivian nung araw na yon at panay ang pag-iyak sa labas ng kanilang bagong tinitirhan. Ang hindi niya alam, epekto rin pala yun ng kanyang pagbubuntis. Tulad ng kanilang pinapangarap, naging payapa ang kanilang munting pamilya. Ngunit ilang taon ang lumipas, hindi inasahan ni Vivian ang isang pangyayari na magdudulot ng labis na takot sa kanya. Mommy, do you think Daddy will like my gift? Usisan ng bunsong anak ni Vivian na si Bettina habang naglalakad sila papasok ng gate ng kanilang bahay. Oo naman anak, basta ha, pagpasok natin kakanta agad kayo ng happy birthday para kay Daddy. Nakangiting saad ni Vivian. Kasalukuyang karga ni Vivian ang mga cake para sa birthday ni Brandon. Nagkunwari lamang sila na magja-jogging, ngunit ang totoo ay kinuha nila ang in-order nilang cake para i-surprise si Brandon. Hawak naman ng cute na si Bettina ang kanyang inihandang regalo habang ang panganay na si Vincent hawak ang kamay ng kanyang bunso. Habang nakatingin sa dalawa nilang anak, nanlambot ang puso ni Vivian. Proud siya na napalaki nila ni Brandon ng maayos ang kanilang mga anak. Ngunit agad rin namang naglaho ang tuwang yun nang biglang tumambad sa kanilang harapan si Lander na mukhang palis na rin. Nanigas na lamang si Vivian sa kanyang kinatatayuan at agad na binalot ng takot. Ang mga anak naman niya ay inosente lamang na napatingin dahil hindi nila kilala si Lander. At ito ang first time na nakita nila ang kanilang tito. Isang malungkot na ngiti lamang ang pinakita ni Lander bago ito tuluyang lumampas sa kanila at lumabas ng gate. Dahil doon ay nagmamadaling pumasok si Vivian sa kanilang bahay sa takot na baka may ginawa na naman si Lander habang wala sila. Ngunit nadatnan lamang ni Vivian si Brandon na nagpupunas ng luha habang tinitignan ng isang snow globe na may magandang tunog. Nang makita ni Brandon si Vivian, ay agad na tumungo ang tingin niya sa cake. Kasunod naman ni Vivian ay ang kanilang mga anak. Mommy naman, diba? Sa practice natin last kapapasok after namin kumanta ng happy birthday? Wika ni Bettina. Ngunit mabilis ring napatakip ng bibig ang bata matapos makita ang kanyang ama. Oops! Biglang wika ni Bettina saka nagtago sa likod ng kanyang Kuya Vincent. Akala ko magja-jogging kayo. Nagtatakang tanong ni Brandon. May ginawa ba si Lander sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Vivian saka maingat na inilapag ang cake sa mesa. Natawa naman si Brandon dahil sa kanyang asawa sa labis na pag-aalala. Yan ba ang pinag-aalala mo? Nabuking patuloy ang surprise niyo. Biro ni Brandon sa kanilapitan si Viv upang yakapin. Huwag kang mag-alala. Walang masamang ginawa si Kuya. Nagulat rin ako dahil bigla siyang dumating pero pumunta lang siya para humingi ng tawad at batiin ako. Saka niregalo niya sa akin tong snow globe na binili naming magkasama. Sa ibang bansa nung maliit pa kami. Paliwanag ni Brandon. Talaga? Tanong ni Viv saka napahinga ng malalim. Natawa naman si Brandon saka mas mahigpit na niyakap si Viv. Daddy, nag-practice po kami ni Kuya ng song para sa birthday mo. Singit ni Bettina dahilan upang maagaw nila ang atensyon ng kanilang mga magulang. Nagsimulang kumanta sina Vincent at Bettina ng happy birthday song para sa kanilang ama. Sumayaw-sayaw pa nga sila at sobrang natuwa sina Brandon at Vivian. Hindi ko tinuro sa kanila yan ha. Natatawang sad pa ni Vivian. Happy birthday, Daddy! Biglang sabay nasigaw ng magkapatid saka tumakbo palapit kay Brandon upang yakapin ang kanilang ama. Mommy, bakit naiyak ka po? Nag-aalalang tanong ni Vincent saka lumapit sa kanilang ina. Maging si Brandon biglang nagalala nang makitang umiiyak si Vivian. Sorry, sobrang kasaya ko lang kasi. Sagot ni Vivian habang pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Masaya ako na dumating kayo sa buhay ko.
Dagdag pa ni Vivian. Dahil sa sinabi ng dalaga na payakap na lamang si Brandon sa kanyang asawa, ganun din ang ginawa ng magkapatid. Pasensya na dahil hindi ako nakapag-text na nandito si kuya. Nag-alala ka pa tuloy. Saad ni Brandon. Huwag ka nang umiyak, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan. Mommy, wag ka na po umiyak. We love you po. Mahal na mahal ko din kayong lahat. Tanging nasabi na lamang ni Viv, dala ng saya. Habang yakap, ang kanilang pamilya ay ramdam ni Viv ang saya. May kalakip na takot dahil ayaw na ni Vivian na mawalay pa sa mga taong nagbibigay sa kanya ng rason upang ipagpatuloy ang buhay. Ang mga taong nagbibigay ng kulay sa mundo niya na dati ay puno ng dilim. Nagkatinginan na lamang sila ni Brandon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas ipinaglapit sila ng tadhana noon. Walang kamalay-malay si Vivian at Brandon na sa isa't isa pala talaga nila mahahanap ng tunay na pagmamahal na kailangan nila. Ngayon hindi lamang sa kanila mananatili ang pagmamahalang yun. Katuwang rin nila ang kanilang mga cute at mapagmahal na anak at ang tanging nais nilang mag-asawa ay ang mapalaki sila Bettina at Vincent ng maayos. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Vivian at Brandon. Maraming salamat po sa lahat maulang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyong lahat. Thanks for listening and God bless po. Nanlaki ang mga mata ng kasambahay